Naisip mo na ba kung may mga nakatagong pahiwatig sa iyong katawan na nagpapakita kung gaano katagal ang natitira upang mabuhay? Isipin kung ang maliliit, pang-araw-araw na bagay, tulad ng paraan ng paglalakad mo o ang paraan ng pagtulog mo, ay makapagsasabi ng kwentong iyon. Paano kung alam na ito ng siyensya? Ngayon, sabay-sabay nating tutuklasin ang isang paksa na, bagamat madalas na hindi napapansin, ay maaaring lubos na makapagpabago sa paraan ng ating pagtanda. Ang mga senyales ng katawan na nagpapahiwatig kung gaano katagal na tayong natitira upang mabuhay, lalo na pagkatapos ng edad na 70. Natukoy na ng agham, 6 na malinaw na pahiwatig, madaling obserbahan sa pang-araw-araw na buhay, na malakas na nauugnay sa mahabang buhay. At ang pinaka nakakagulat, marami sa kanila ay maaaring mabago sa maliliit na aksyon. Maiintindihan mo, halimbawa, kung bakit ang bilis mong maglakad, ang lakas ng kamay mo kapag may binabati, o ang iyong kakayahang mapanatili ang balanse, marami kang sasabihin tungkol sa iyong kinabukasan. Pag-usapan din natin kalidad ng iyong pagtulog, ang iyong gana, at paano mo haharapin ang stress. Lahat ay batay sa kamakailang siyentipikong ebidensya. Kung ikaw ay naghahanap upang mabuhay ng mas matagal, ngunit higit sa lahat ay may kalidad at autonomiya, ang nilalamang ito ay maaaring isang laro changer. Manatili sa amin hanggang sa huli. At kung ang ganitong uri ng kaalaman ay mahalaga sa iyo, mag-subscribe sa channel. Ang aming pangako ay upang dalhin sa iyo ang impormasyon na gumagalang, tinatanggap at nagbibigay kapangyarihan sa iyo. Numero 1. Bilis ng paglakad. Maaring ito ay simple, ngunit ang paraan ng ating paglalakad ay nagsasabi ng maraming tungkol sa kung paano ang ating katawan ay nasa loob. Ipinakikita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang mga matatandang tao na naglalakad ng mas mabilis, lalo na mas mabilis sa 1 metro bawat segundo, nakatumbas ng humigit kumulang 3.6 kilometro bawat oras, ay may mas malaking pagkakataon na mabuhay ng mas matagal. Ito ay dahil ang bilis ng paglalakad ay hindi lamang isang pisikal na detalye. Sinasalamin nito ang estado ng iyong kalusugan sa cardiovascular, ang lakas ng iyong mga kalamnan sa binti, ang balanse ng iyong nervous system, at maging ang iyong kapasidad sa baga. Isipin ang isang 75 taong gulang na lalaki na naglalakad sa panaderya araw-araw. Maaaring hindi niya ito alam, ngunit ang ugali na ito ay maaaring magpahaba ng kanyang buhay. Ang kanyang tuloy-tuloy na bilis sa paglalakad ay nagpapakita na ang kanyang puso ay malakas pa rin. Ang kanyang mga kasukasuan ay gumagana ng maayos, at siya ay nagpapanatili ng isang mahusay na antas ng koordinasyon ng motor. Ang magandang balita ay ang signal na ito ay maaaring mapabuti. Ang pagsasama ng pang-araw-araw na paglalakad, kahit na maikli, sa pagitan ng 20 at 30 minuto, ay nagdudulot na ng mga kapansin-pansing benepisyo. Ang sikreto ay consistency. Ang paglalakad sa mga patag, ligtas na lugar at pagsusuot ng komportableng sapatos, nang hindi nagmamadali ngunit sa tuloy-tuloy na bilis, ay maaaring isa sa pinakasimple at pinakamabisang hakbang tungo sa mahabang buhay. Ngayong nasasakupan na natin ang bilis ng paglalakad, unawain natin kung bakit mahuhulaan ng lakas ng iyong kamay ang iyong kalusugan sa hinaharap. Numero 2. Lakas ng kamay. Napansin mo na ba kung gaano katatag ang iyong pakikipagkamay? Natuklasan ng agham na ang simple, madalas na hindi pinapansin na puwersang ito ay maaaring magbunyag ng higit pa tungkol sa ating kalusugan kaysa sa ating inaakala. Iminungkahi ng pananaliksik na ang pinababang lakas ng pagkakahawak ng kamay ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng pagkamatay sa mga matatanda. Ito ay dahil hindi nakahiwalay ang lakas ng kamay. Sinasalamin nito ang pangkalahatang kalusugan ng kalamnan, paggana ng nerve, at maging ang estado ng cardiovascular system. Kapag masyadong mahina ang kamay ng isang tao, maaaring ito ay isang indikasyon
ng pagkawala ng kalamnan o kahinaan, karaniwang mga palatandaan ng sarcopenia, ang natural na pagbawas sa mas ng kalamnan sa edad. Ang senyales na ito ay maaari ding magbigay ng babala sa malnutrisyon, talamak na pamamaga o maging sa pagsisimula ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Parkinson's. Sa kabutihang palad, ito ay isang aspeto na maaaring sanayin at pagbutihin. Ang mga simpleng ehersisyo sa bahay tulad ng pagpiga ng bola ng goma, paggamit ng mga elastic band o paghawak ng mga magagaan na bote ng tubig ay makakatulong upang palakasin ang mga kalamnan sa iyong mga kamay at bisig. Bukod pa rito, ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagluluto, pananahi o paghahalaman ay nagpapanatili ring aktibo sa mga lugar na ito. Ngunit hindi lamang lakas ang mahalaga. Tuklasin natin ngayon kung paano direktang kumokonekta ang balanse ng katawan sa iyong pag-asa sa buhay. Numero 3. Kapasidad ng balanse. Ang pagtayo sa isang binti sa loob ng ilang segundo ay maaaring mukhang isang simple, kahit na parang bata na pagsubok. Ngunit ito ay isang malakas na tagapagpahiwatig ng kalusugan at kahabaan ng buhay. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga matatandang tao na nakakapagbalanse sa isang binti ng higit sa 10 segundo ay may mas mababang panganib ng maagang pagkamatay at mas mababang posibilidad na magkaroon ng malubhang sakit. Ito ay dahil ang balanse ay nangangailangan ng pagsasama-sama ng ilang sistema ng katawan: paningin, pandinig, central nervous system at muscular strength, lalo na ang core, ang sentro ng katawan. Isipin ang isang babae na maaaring magsipilyo ng kanyang mga ngipin na nakatayo, inilipat ang kanyang timbang sa pagitan ng kanyang mga binti, o kung sino ang maaaring magsuot ng kanyang sapatos nang hindi kinakailangang umupo. Ang mga maliliit na kilos na tulad nito ay nagpapahiwatig na siya ay may mahusay na kontrol sa kanyang katawan na lubhang nakakabawas sa panganib ng pagkahulog. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkaospital at pagkawala ng autonomiya sa mga matatanda. Sa kabutihang palad, ang balanse ay maaari ding sanayin. Ang mga aktibidad tulad ng Tai Chi Chuan, banayad na yoga, o kahit na mga pagsasanay sa physiotherapy sa bahay, kung saan nakatayo ka nang nakapikit ang mga mata o nakapikit na unan, ay maaaring makatulong na mapabuti ang kasanayang ito. Ang madalas na pagsasanay, kahit na ilang minuto lamang sa isang araw, ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Ngayong nakita na natin ang paggalaw ng katawan, unawain natin kung paano ito nagpapahinga at kung bakit ang kalidad ng iyong pagtulog ay maaaring maging mahalagang susi para mabuhay ng mas matagal at mas mahusay. Numero 4. Kalidad ng pagtulog. Ang paraan ng ating pagtulog ay lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming oras ang ginugugol natin sa kama, ngunit tungkol sa aktwal na kalidad ng pahinga na iyon. Malinaw ang agham, ang pira-pirasong pagtulog na may maraming paggising sa gabi o pagkakaroon ng mga karamdaman tulad ng apnea ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, type 2 diabetes, depression, at kahit na pinabilis na pagbaba ng cognitive. Kapag ang katawan ay hindi pumasok sa malalim na yugto ng pagtulog, hindi ito ganap na makakabawi, para kang nag-charge ng iyong cellphone ngunit ang socket ay may masamang koneksyon. Paggising mo, ang baterya ay hina pa rin. Naaapektuhan nito ang lahat mula sa mood hanggang sa kaligtasan sa sakit. At para sa mga matatanda, ang kakulangan ng restorative sleep ay maaaring mga hulugan ng mas malaking propensity para sa pagkahulog, disorientation at kahinaan. Sa kabutihang palad, may mga natural at abot-kayang paraan upang mapabuti ang iyong pagtulog. Ang pagpapanatili ng mga regular na oras ng pagtulog at paggising, pag-iwas sa mga screen tulad ng mga cellphone o TV, kahit isang oras bago matulog, at paglikha ng madilim, tahimik at komportabling kapaligiran ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Ang mga nagpapakalmang tsaa tulad ng chamomile,
malalim na paghinga at may gabay na pagmumuni-muni ay makapangyarihang mga kapanalig. Bilang karagdagan sa pagtulog, may isa pang palatandaan na lumilitaw ng mas maingat, gana. Unawain natin ngayon kung bakit ang pagbibigay pansin sa iyong kagutuman ay maaaring maging isang tahimik na susi para mabuhay ng mas matagal. Numero 5. Gana. Ang gana sa pagkain ay isa sa mga palatandaan na madalas na hindi napapansin, lalo na sa katandaan. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nagsimulang kumain ng mas kaunti o nawalan ng interes sa mga pagkain na dati nilang tinatangkilik, sinusubukan ng katawan na sabihin sa kanila ang isang bagay. Ipinapakita ng agham na ang pagkawala ng gana sa mga matatanda ay maaaring maging isang maagang tagapagpahiwatig ng kahinaan, depresyon, panloob na pamamaga at kahit na mga malubhang sakit tulad ng kanser o maagang yugto ng Alzheimer. Isipin ang isang lalaki na palaging nasisiyahan sa tanghalian, ngunit nagsisimulang kumain ng mas kaunti at tumanggi sa hapunan. Ang pag-uugali na ito ay maaaring malito sa isang yugto o simpleng pagkapagod. Ngunit kung ito ay magpapatuloy, ito ay nararapat pansin. Ang kawalan ng gana sa pagkain ay humahantong sa hindi sinasadyang pagbaba ng timbang, pagbawas ng mas ng kalamnan at bilang isang resulta, isang mas mataas na panganib ng pagkahulog, mga impeksyon at mga ospital. Ngunit may mga simple at makataong paraan upang harapin ito. Ang pagkain na kasama, halimbawa, ay nagpapagising sa kasiyahan ng pagkain at ginagawang isang magiliw na sandali ang pagkain. Ang mga biswal na makukulay na pagkain na may mga mabangong pagkain ay nakakapukaw din ng interes. Ang paghahati ng mga pagkain sa mas maliliit na bahagi sa buong araw at pag-opt para sa mas maraming kalorik at masustansyang pagkain sa maliit na dami, tulad ng abokado, itlog at langis ng oliba, ay nakakatulong na mapanatili ang enerhiya at sigla. At panghuli, ngunit hindi bababasa, kung paano mo haharapin ang pang-araw-araw na stress ay maaaring direktang makaimpluwensya sa iyong pag-asa sa buhay. Pag-usapan natin ang huling at makapangyarihang sign na ito. Numero 6. Kakayahang harapin ang stress. Bagamat hindi ito makikita sa isang pagsubok o nasusukat gamit ang isang stopwatch, kung paano natin haharapin ang stress ay isa sa pinakamakapangyarihang tagapagpahiwatig ng kalusugan at kahabaan ng buhay. Napatunayan na ng agham na ang talamak na stress, ang uri na unti-unting nabubuo at tila hindi nawawala, ay nagpapabilis ng pagtanda ng cellular, nakakapinsala sa immune system at nagpapataas ng panganib ng mga sakit tulad ng hypertension, stroke at kahit demensya. Para sa mga matatanda, ang pagharap sa mga pagbabago, pagkalugi at limitasyon ay maaaring maging mahirap. Ngunit ang pinagkaiba ng mga nabubuhay ng mas matagal at mas mahusay ay hindi ang kawalan ng mga problema, ngunit sa halip ang kakayahang makahanap ng malusog na paraan upang harapin ang mga ito. Ang mga taong naglilinang ng optimismo, nagpapanatili ng emosyonal na network ng suporta, o nagsasanay ng mga simpleng pamamaraan tulad ng maingat na paghinga o ginabayang pagmumuni-muni ay nagpapakita ng mas mababang antas ng cortisol, ang stress hormone. Isaalang-alang ang isang halimbawa sa totoong buhay. Isang grupo ng mga nakatatanda na nakikilahok linggo-linggo sa isang koro ng komunidad. Higit pa sa pagkanta, nagbabahagi sila ng mga karanasan, lumikha ng mga bono at pinapawi ang kanilang mga tensyon. Ang panlipunang koneksyon na ito, ang puwang na ito para sa pagpapahayag, ay nakakatulong na ayusin ang mga emosyon at panatilihing aktibo at malusog ang utak. Sa kabutihang palad, maaari nating linangin ang pangangalagang ito. Kahit na ang maliliit na pang-araw-araw na kasanayan, tulad ng pasasalamat sa isang bagay kapag nagising ka, pagtawag sa isang kaibigan, o simpleng pag-upo sa katahimikan sa loob ng 5 minuto, ay maaaring magbago ng chemistry ng iyong katawan at magpapalakas ng iyong espiritu. Sa kabuuan ng nilalamang ito, nakita natin na nagsasalita ang ating katawan. Bumubulong ito ng mga palatandaan,
nagpapadala ng banayad, at kung minsan ay napakalinaw ng mga mensahe tungkol sa kung paano tayo nabubuhay at kung ano ang maaaring nasa hinaharap. Ang 6 na palatandaang ito na tinutuklasan natin ngayon ay hindi mga eksaktong hula, ngunit sa halip ay maaasahang mga kompas para sa mga gustong mabuhay ng mas matagal at mas mahusay pagkatapos ng 70. Marahil, kapag narinig mo ang tungkol sa bilis ng paglalakad, naalala mo ang iyong sariling bilis sa kalye. O marahil ay nakilala mo ang kahirapan sa pagtulog ng maayos o ang pagkawala ng gana sa mga nakaraang linggo. Mahalagang tandaan, ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi isang dahilan para sa hindi nararapat na pag-aalala, ngunit sa halip ay isang banayad na paanyaya sa pagkilos at pangangalaga sa sarili. Ang kagandahan ng mahabang buhay ay tiyak na nakasalalay dito sa pag-alam na hindi pa huli ang lahat para mapabuti, mag-adjust, mag-ingat. Walang edad kung saan hindi posible na palakasin ang katawan, linangin ang isip at i-renew ang espiritu. Hindi ka late. Eksakto ka sa oras na gumising sa iyong kalusugan. Kaya ano ang sinasabi ng iyong katawan ngayon? Alin sa mga sinyalis na ito ang pinakanaantig sa iyo? Siguro oras na para makinig ng mabuti at bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong mamuhay ng may higit na kamalayan, kagaanan at pag-asa. Ngayong alam mo na ang 6 na palatandaang ito na maaaring magpahiwatig kung ano ang magiging paglalakbay mo pagkatapos ng 70, gusto naming marinig mula sa iyo. Alin ang pinakanakakuha ng iyong pansin? Isulat dito sa mga komento ang bilang ng sign na pinakamaraming nagsalita sa iyo. 1, 2, 3. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring makatulong din sa iba. Kung ang nilalamang ito ay nagdulot ng kalinawan, pag-asa o pagganyak na pangalagaan ang iyong kalusugan, i-like ang video na ito at ibahagi ito sa isang taong espesyal. Minsan, ang isang simpleng piraso ng impormasyon ay maaaring magbago ng buong buhay. At kung pinahahalagahan mo ang ganitong uri ng nilalaman, ginawa ng may paggalang, kaalaman at mabuting pakikitungo, mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ang nagbibigay daan sa amin na ipagpatuloy ang lubhang kailangan na gawaing ito. Nandito kami para sa iyo, kasama mo, upang mamuhay sa buhay na ito ng may higit na kalusugan, koneksyon at kahulugan. See you sa susunod na video.